Ako po talaga ay as in, lagi pong masakit ang ulo, hindi po ako nakakatulog. Madaling araw po, gising na gising pa po ako. Po hanggang ngayon, naiisip ko pa rin po. Kapag nalalaman ko po na sinabi po ng mga na isinilid pa sa sako at tawag ng tawag yung anak ko ng mami, tulungan mo ako. May nakarating po sa amin na ganun. Kaya po talagang ang sakit-sakit sa loob ko. Meron na naman isang inmate na namatay dahil sa pambubogbog ng kapwa inmate. Ayon po sa medical legal, hindi po heart attack ang kanyang kinamatay, kundi blunt force traumatic injury sa ulo. Nagpakandak na po ako ng investigation po doon sa loob ng jail natin. Samahan natin itong pamilya ng biktima doon kay Colonel para sila magsasampa ng kaso laban doon sa mga preso na nambugbog sa biktima. Tapos yung dalawang pulis na jailer na naka-duty at that time ay mandisibak ngayon, disarmado. Tapos kakasuhan ng administratibo dahil sa kanilang pagiging pabaya sa tungkulin. Magandang araw po, Police Lieutenant Colonel Reynaldo Reyes. Kasama ho namin ang pamilya ng ating biktima at maaari ho ba namin malaman ano ho ang naging aksyon ng kapulisan patungkol po sa nangyaring insidente? Initially ma'am, nung mayroong insidente na nangyari, April 29 ma'am, may inorderal po nga po si Police Master Sergeant Seaman na i-relieve siya as jailer. Ilan po ang police ho natin na nirelieve po, Hepe? Ang nirelieve po namin sa kanila as jailer, dadalawa po kasi silang jailer na nagpapalitan, is pareho po. Kasi una po, ang una kong nirelieve ay itong si Police Master Sergeant Seaman. So una nilagay ko nga as desk officer pending na hindi pa lumalabas yung autopsy, pending ng aking investigation. Ngayon, pinupulblown ko na nga po yung investigation kung hanggang saan yung pananagutan itong dalawa, si Christopher Seaman at saka ito si Patrolman Ferdinand Arilis. Nang sa ganon, ay hindi po nila ma-influensyahan yung aming investigation. Wala na po sila ngayon dito sa loob ng police station. Sila po ay pinaglalagay ko sa mga PCPs. At ito nga po yung isa pang ginawa ko para hindi sila makapanakot o maka-influensya sa sino man. Yung kanila pong baril ay pinaturnin ko muna po dito sa ating supply. Ilan po ang lumalabas ho na suspect ho natin dito po sa kaso? Ito po ang lumalabas na suspect. Kasama na po yung tiyuhin ni victim. Ngayon po, Hepe, ano ho ang gagawin ho natin dito sa mga suspect na involved po dito sa pagkamatay ho ng kanilang anak? Ito po naman ang gagawin po namin. Nakikiusap nga po kami sa kanila kasi yun nga po yung pinag-usapan namin ni Senator Tulfo na mas maganda po kasi kung sila yung private complainant kasi sila yung kamag-anak. Kung ayaw naman po nila, may remedy naman po na pwedeng gawin na pwede naman kami ang mag-file. Lamang po, narinig naman natin yung advice ni attorney doon kay Senator Tulfo na mas maganda kung may private complainant po. Ano ho ang kasong kakaharapin po nila? Murder po ang aming ipapile na kaso sa kanila. Ano po ang lumalabas na motibo po sa pagtutulungan po ng mga suspect ko natin dito po sa biktima? Ang lumalabas po ng motibo ay nung una po sa si Tiyuhin po ang sinasabi niya na nagpahuli sa kanya dahil ang kaso po ay illegal drugs. At yun na rin po yung naging dahilan nitong iba na motibo para gulpihin si biktima. So sa ngayon po, hanggang doon lang po yung ating update po ng ating investigation dahil ang iniintay nga lang po natin dahil ang mga suspect naman po ay identified based po doon sa affidavit ng ating witness ay naka-specify naman po kung ano yung action doon. So pag na-file po natin ang kaso at nakay piskalya dahil nakanariyan naman po yung mga suspect ay yung case po ay may ituring natin na solved case. Ano po ang remedy po na gagawin ng ating istasyon para itong klaseng pangyayari ay hindi na po maulit? Unang-una nga po, yung ating CCTVs ay ipapalipat ko po ng pwesto para talagang matututukan yung tingin ng ating mga nakalagay na pulis at PNPs doon. Pangalawa po ay inayos na po natin yung jail. Sigurado po namin na hindi matatakloban yung CCTVs. Kami po ay nag-request din ng industrial fund sa ating
city government nang sa gano'n naman, yung atin pong mga nandyan sa custodial facilities natin ay medyo lumamig naman yung pakiramdam kasi talaga pong puno. And isa pa po natin ginagawang action is yung pong ating mga PUPC dyan ay may turnover namin sa BJMP. Actually, more or less 30 na po simula nung ako umupo ang naipalipat ko po sa BJMP. Kasi gusto ko nga po na ma-decongest po yung ating jail facilities dahil talaga po hindi kaya sa ideal na kulungan na lock-up cell natin yung bilang nila. Ito na yung nagagawa, ililipat na nga po natin yung CCTVs natin dito sa baba. Sa baba ilalagay, parte. Di ba po ng ganito para po pag tama-tama po yung puno na kinakita. Hanggang dito po yung bago. Para pag upo dito, so pag upo dito, makikita ka agad. Kasi mahirap pag nakatingin pa doon, ano? Opo. Ano okay, ano? Opo. Kasi makikita natin. Tingnan natin kung tama yung serial number at kung ito talaga yung baril. Ano? Ito po, oh. Beretta. Ang serial number niya is P62619C. Yun, P62619C. Tama po ba? Yun yung tingnan. Opo, tama. Convincing po kayo. Oo naman. Oh, sige. Ito naman po yung isa, Glock PNP 52828. Yung pa isa, PNP 52828. Ito ma'am, para sa kaalaman po ninyo, sa sobrang sikip nila, itong aisle na ito, pinatutulugan ko po yan. Ano, kasi sobrang sikip po para makita ninyo. Every cell, may CCTV po sila. Tingnan ninyo ma'am kung gaano kainit. Kung gaano kainit. Hepe, saan po nangyari? Dito po, dito, sa loob na ito, doon sa may parking iyon ma'am. Habang nakahiga po doon ang anak ko, marami pong humahawak doon. Pero malayo naman po. May naghihiga po sa kanya, nagpapadapa, tapos habang pong dinadali siya doon, ano po, may isa-isa pong nagsasampay diyan ng mga damit na nakahanger. Tapos nakita ko rin naman po yung sinasabi na pinsan ko nga po yun, isa rin po sa natakbo doon para sumipa. Ganun lang po, 2 beses. Pero marami na po ang nagbubugbog sa anak ko. Doon po sa pinahihiga nila, pinagtutulungan nila. Kung may nalalaman ka man tungkol sa anak ko, ay magsabi ka ng totoo. Huwag kang matakot. Di ba pinaperma ka? Sino nagpaperma sa'yo? Bakit hindi mo sabihin? Magsalita ka. Kamag-anak pa naman kita. Dinadamay mo ang anak ko, wala man lang kasalanan yun. Kung gusto mo ng hustisya, magsabi ka ng totoo. Hindi yung puro nasa iyo ang sisi ngayon, samantalang sinabi nila na ikaw ang magwi-witness. Ba't ngayon lumalabas na ikaw na ngayon lahat ang may kasalanan, na ikaw ang promotor? Ba't di ka magsalita? Matanggap talaga, sobra-sobra. Sobrang grabe yung ginawa nila. Wawa naman yung kapatid ko. Kahit naman po, pasaway yun. Kahit naman po ganun yun eh. Ayaw naman po namin ganun yun. Sa totoo lang po nung yan, ako po'y kampanting-kampante dahil alam ko pong ligtas ang anak ko dito. Hindi ko po sukat akalain na ganun ang mangyayari sa anak ko. Yung hustisya talaga ang aking ibibigay. Kasi hindi rin po ako papayag na hindi mabibigyan ng hustisya. Talaga pong ibibigay ko sa inyo yan. Kaya nga po sabi ko sa inyo, kooperasyon at pagtutulungan po nating lahat. Wala po akong pipiliin dito, wala akong hahawsawin dito. Tinabas-tabas lang nila. Ito po'y kukulamber. Ayan, may pa po ng niyog. Kailan ba nagpasok doon na mag-aayos ng kama? Months ako, sir. Ilang buwan na, sir. Yun. Kasi kita po naman ninyo, ma'am, sila po ay, ang higaan nila ay makeshift na yung tulugan, hindi sila tutulog sa simento. So ito po yun. Dito ko nga po titingnan na extent, bakit ito hindi nakikita sa mga saturation drive, sa mga inspection, So, ayun po ma'am. Kaya ako nga,
Nung timano nung pagkapangyari ay nagpakandak po agad ako ng saturation drive. Gusto ko na alam din ninyo kung ano po yung mga nakalagay dito. May magpapayo sa inyo na isang magaling na abogado, magaling na investigador, ang labas ng kaso natin airtight. Hindi basta-basta madidismiss. Ano po? Kasi yun din po ang gusto ko. Pag na-dismiss kasi yan, kakaroon tayo ng injustice. Magandang araw po, nanay. Nandito po kami para malaman yung buong kwento doon sa nangyari po sa inyong anak sa loob ng kulungan. Paano ba umabot sa punto na nagkaroon ng grave threat? Ano ba ang nangyari sa inyong anak at doon sa complainant? Ang kwento po nila ay hinabol daw po ng saksak ng anak ko. Tagariyan lang daw po yun at marami pong nakakakilala. Kaso yun na nga po, nung hindi ko po agad nasundan ang anak ko doon sa barangay, nakasalubong ko na po yung lola niya. At ang sabi po sa akin ng lola niya ay, wala na, nasa bayan na. Madali daw pong nadala yung anak ko at meron daw po silang kamag-anak na pulis. Yun po ang sabi po ng lola niya sa akin. Kaya hindi na po naman ako tumuloy sa barangay at ako naman po ay kampante na ang anak ko po ay nadadala sa police station. Kasi po, malaki po ang tiwala ko sa police station kasi po, ilang beses pong napupunta ang anak ko sa kulungan, umuwi po ang anak ko ng maayos, mataba. Yun po ang pagkakaano ko. Kaya po, kampante po ang isip ko na naandun po ang anak ko. Ano yung mga kaso kung bakit siya napupunta na sa kulungan at paano nakakalabas rin siya? Yun ba ayan, nadidismiss ang kaso? Paano po? Nagtataka nga po rin kami kahit hindi ko po inaayos sa kulungan ang anak ko. Kung sana po siyang nadating dito, sabi ko, Utoy, bakit nandito ka na? Yung mga kaso niya ba before, ma'am? Nagnanakaw po. Kumbaga medyo pasaway. Pasaway. Pero kamusta naman siya sa ilang beses siyang pagdating sa kulungan? Hindi naman ho daw siya nabubugbog, walang nananakit ho sa kanya? Wala po, wala pong sinasabi at mababait daw po ang pulis sa kanya. Nung mga panahon na siya ayan nakukulong, wala doon yung kanyang tiyuhin? Wala po. So nung sila ayan nagtagpo sa kulungan, ito ho yung unang pagkakataon? Ito po lang ang unang pagkakataon na sila ay nagkatagpo doon. At yun din ang pagkakataon na may nangyaring hindi maganda sa kanya? Opo, tama po. Ang alam ko po ay siya po ang nung si Emerson na asset po ang anak ko. Yun lang po ang pagkakaalam ko pero hindi ko po alam talaga na magagawa nung kamag-anak namin sa anak ko yun. Kumbaga dahil sa paniniwala niya na ang anak nyo ang asset na naging dahilan para siya ay makulong, yun yung naging rason niya para gumawa ng hindi maganda. Opo. Okay. Ngayon po ay ito ayan nangyari na sa tingin po ninyo may naging pagkukulang ang ating mga kapulisan sa nangyari, ma'am? Siyempre po yung pagbabantay nila sa CCTV at yung siyempre po meron pong nagbabantay na pulis doon sa mga selda po. So sana po naririnig nila or na-check po nila kung ano. Tapos imposibleng sinasaktan siya na hindi man lang sisigaw, na siyempre nasasaktan yun eh. Siyempre may nagsasabi na may mga nakarinig na talagang siyempre ayaw naman nilang magsalita kasi siguro natatakot sila. Naririnig daw nila na sumisigaw yung kapatid ko, humihingi ng tulong. Kaya imposibleng walang nakakarinig sa kanila. Kumbaga, ang nakikita nyo ho dito na sana hindi ito nangyari kung sakaling naging maagap ang ating mga kapulisan na kung may nakikitang kakaiba na kasi nabanggit nyo merong nilalagay na hanger doon sa kulungan. Kasi nung yung CCTV nung napanood ko, isa-isang inilalagay yung damit na nakahanger. Kumbaga, matagal pa bago pagbubugin yung kapatid ko. Tapos nung nailagay na nila isa-isa, saka hindi pa rin agad nila inayos. Kumbaga, syempre dapat yung palang nakita na ng CCTV, nakita na ng nagbabantay yun eh. Tapos, saka palang hinarang ng nung pagkaharang, saka palang, doon palang nila binugbog. Kumbaga, matagal na nakaganong-ganon yung pagkakasampay, saka lang nila iginanon nung bubugbugin na. Ngayon po, nabanggit po ni Senator na kailangan na ma-relieve sa pwesto yung dalawang nagbabantay na pulis at madisarmahan po sila. At ito po ayan nangyari na, nabigyan na ho tayo ng order. At pinaka-importante rin na makasuhan natin yung
inmates na involved po dito sa nangyari. Ano po ang naging reaksyon nyo na ngayon po ay na-relieve na po sila, yung mga pulis? Ano po, medyo ako po ngayon ay nakakain na. At lagi po ako nung hindi po ko pa po na naririnig yung pong ako po talaga ay as in lagi pong masakit ang ulo, hindi po ako nakakatulog. Madaling araw po, gising na gising pa po ako. Po hanggang ngayon naiisip ko pa rin po kapag nalalaman ko po na sinabi po ng mga na isinilid pa sa sako at tawag ng tawag yung anak ko ng mami, tulungan mo ako. May nakarating po sa amin na ganun. Kaya po talagang ang sakit-sakit sa loob ko. Hindi ko po akalaing mangyayari sa kanya yun kasi po ang laki po ng tiwala ko sa pulis din po sa Lucena. Gusto ko pong makamit po ang hustisya ng anak ko kasi sobra pong sakit sa akin na nawala ang anak ko eh. Bunso ko pa po yun. Kahit po yung ganun eh. Kahit po ganun pasawi yung anak ko ngayon, mahal na mahal ko po yun. Kahit po yun ay ganun ay nakakatulong din naman po sa amin. Yun nga po oh. Kaya po nagawa itong bahay namin oh. Puro anay na nga po ito, napakatagal na. Nag-abroad po yung batang yung namatay, tsaka po yung anak kong isang lalaki, dalawa po silang sabay. Kaya po kami nakapagpagawa ng bahay. Kaya po ngayon talagang walang-wala po talaga kami, nagkaganyan pa yung anak ko. Gaya po ng nasabi nyo, Idol Rafi, nasamahan po natin. Ito pong ating mga complainant na si Ma'am Leona and si Ma'am Rona Ponce. At nangyari po niyan, Idol Rafi, na relieve na po sa pwesto yung dalawang desk officer na in charge po doon sa nangyaring insidente dito kay Alrazen Ponce. At nadisarmahan na din po. At maliban po doon, Idol Rafi, natukoy din po natin na 7 po ang suspect. 7 inmate po ang gumawa po nito sa biktima. Okay, identified yung 7 at isa ata dyan, if I'm not mistaken, ay kamag-anak mismo ng victim, uncle, kasi itong victim, pinakulong niya yung kanyang uncle dahil sa droga. Yes po. Ito si uncle gumante. Nung makita niya sa loob ng kulungan, ito yung pamangkin ko na nagpakulong sa atin, tinawag niyang tropa niya siguro at binugbog hanggang sa mamatay yung victim. Tama? So, yes po, tukoy po natin, Idol Rafi. And then lahat po, yung 7 yon, Idol Rafi, ay kinasuhan na po ng murder. Good news nga ito. Sibak na po sa pwesto. Yung dalawa, jail officer po. Yung jail officers na naging pabaya. Bukod sa sibak sa pwesto, pinag-aaralan na rin po ni Colonel, yung kausap natin, magaling si Colonel eh. Si Colonel Reynaldo Reyes, kung papaano masampahan ng kasong administratibo itong dalawa niyang tauhan dahil sa pagiging pabaya sa kanilang tungkulin. Colonel Reyes, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Police Lieutenant Colonel Reyes po, ang acting chief of police po ng Lucena City Police. Opo. Colonel, ako po'y sumasaludo sa inyo at nagpapasalamat. May isang salita po kayo at ginawa niyo po ano na dapat. Salamat po, sir. At sinibak niyo po sa pwesto, dinisarmahan pa po yung dalawang pabayaan niyo po, police. Ngayon, malaya na po kayo makagawa ng investigasyon na hindi po natatakot yung mga
kamag-anak ng biktima. Sasampan niyo rin po ng kasong administratibo yung dalawang pulis na yon, sir? Opo, at ngayon nga po ay kinater na po ng ating Internal Affairs Service at nakipag-coordinate na nga po sa amin at sa tingin naman po natin, ito po talaga yung tamang agency kasi yung naging kaso po nila ay bumagsak po sa tinatawag nating motu proprio. So, sa Internal Affairs na po, kasi para maisip kung kami rin naman po ay para maiwasan din po yung sinasabi natin baka magkaroon ng bias. Kasi kaya po doon sa Internal Affairs ang bagsak ng kaso ng mga ito. Ano po? Opo. Now, yung pong CCTV, nung last time daw, kaya hindi na siguro daw, hindi nakita ng mga pulis dahil meron daw pong nakatakip ng mga damit, nakasampay daw doon sa rehas at natatakpan yung view ng mga inmates. So yan po inalinis na at masisiguro na this time hindi na po matatakpan yung view ng selda at yung pong CCTV. Opo, yun nga po sir ang ating ginawa kasi araw-araw po yun, isa po yan sa pinamomonitor ko at tagubilin ko po sa ating mga pumalit na social officer. Ano po? At yun din nga po na monitor natin ay pinababa ko po ng konti para kaharap din mismo dito sa ating Tactical Operations Center personnel ay nakikita po nila kaysa sa nasa sa taas po at nakatingala. Salamat din po sa inyong advice. Na-overlook ko po yun kasi wala naman po talaga akong personnel na dedicated para magtingin. So ngayon, pinababa ko po para at least makita po nila at nakita naman po ni nanay na nakababa na po yung ating monitor para po madaling makita monitor natin yung ating CCTV camera. And then round the clock na po yung pagbabantay doon sa CCTV. Opo. Round the clock naman po talaga po yun. Ang question ko naman ngayon, Colonel, ano po mangyari dito sa 7 mga suspect? Ito po ay ngayon ay nakapile po ang kaso sa ating Office of the City Prosecutor. Kaya lang po kung mapapansin niyo po wala po pong docket number kasi gusto po namin airtight yung kaso ay dumadaan po ito dun sa tinatawag nating DC-20 ng DOJ kasi ang fiscal po at saka ang ating investigator on case ay may collaboration para po kung ano pa yung nakikita ng fiscal yan na medyo kulang na ebidensya ay mag-gather po ng ating kapulisan para nga po sure na po yung conviction pa nila kasong murder na isinampa natin sa kanila. Okay. Ano po yung naging basihan para sila po ay masampa ng kaso itong 7? Ano po mga ebidensya meron hawak ang ating PNP? Bukod po doon sa statement ng witnesses natin ay mayroon po kaming kahoy na nakita doon sa loob na kaya nga po ito ang naging basihan ko rin para file ng admin case itong ating mga jail officer dahil hindi po nila nakita itong ganito na dapat ay nagkakaroon sila ng inspection of saturation drive para makita po yung mga iba pang mga illegal na nasa sa loob po ng ating jail facilities po natin. Nanay Leona, so ano po inyong reaksyon po? Maraming salamat po, Senator. At mabilis niyo pong naaksyonan. Ako po ngayon ay di na nag-iisip. Nakakain na po rin ako ngayon at nakatulog ng maayos. Marami pong salamat. Salamat din po ako kay Colonel at kami rin po ay natulungan ng ayos. Ako naman po ay nakakausap ko po sila. May binigay ko po yung personal number ko. In any case po na sila ay mga ilangan ng tulong ay kami naman po ay laging handa. Sabi ko nga po ay 24/7 po ako. Kahit po ako itulog, katukin lang po. Ako'y babangon para magsilbi po sa kanila. Hindi lang po sa kanila, sa lahat naman po ng lusinahin. Nagpapasalamat din po ako. Kami po na nakasuhan na po sila. Sana nga po matulan po sila talaga. Yes. Opo. Matulan sila at sisiguraduhin po namin, babantayan namin, tututukan namin hanggang sa sila po ay masentensyahan doon sa ginawa. Hindi lamang doon sa mga kaso nila ngayon, kundi kung ano po yung ginawa nila sa inyong kapatid. Yung parusa po dapat talagang tamang parusa maipataw sa kanila. Kami po itututok. Dobling kulong, sabi ni Ashton. At tama nga talaga, nakakulong na sila, madadagdagan yung kanilang kaso. Colonel, maraming salamat po, Colonel. Mabuhay po kayo, Colonel Reynaldo Reyes, sir. Colonel. Maraming salamat din po, sir. Maraming salamat po sa tiwala. Again, Colonel Reyes, ako po ay sumasaludo sa inyo. Mabuhay po kay Colonel. Maraming salamat po. Maraming salamat po.